Alright, kamusta mga kababayan? Ito pag-usapan po natin itong nakita kong balita kanina na kung saan nagulat ako nung napanood ko ito mga kababayan dahil ito pong si Senator Robin Padilla nakikipag-usap pala po or makikipag-usap dito po sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, nung pinapanood ko itong balitang ito, pumasok bigla sa isipan ko na bukod pala doon sa ginawa ni Senator Robin Padilla na post na pasimpleng patama sa ating presidente mga kababayan, meron na naman po siyang panibagong ginagawa na kung saan gusto rin pala niya di umano maging envoy ng Pilipinas sa China mga kababayan at gusto niyang akuin yung pakikipag-usap sa China para maayos daw po yung issue sa West Philippine Sea mga kababayan. At dito, nung pinapanood ko itong videong ito, nakita ko yung pagkakatulad di umano ni Senator Robin Padilla dito po kay BP Inday Sara Duterte mga kababayan dun sa issue ng no comment. At dito mapapag-usapan din natin mga kababayan na yung mga ibinabato ng mga Duterte at ng mga DDS ay tila parang nabaligtad na at bumabalik kay Mayor Basti Duterte. Dahil di ba ang panawagan nila mga kababayan magpa-test etong si PBBM para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ito ba ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato or hindi. Mga kababayan, ngayon, ang panawagan naman ng sambayan ng Pilipino dahil nga sa nag-positive yung 37 employee ng Davao City Hall at tila parang hindi napansin ni Mayor Basti Duterte yun mga kababayan, di umano, talagang ang panawagan po ng sambayan ng Pilipino ngayon magpa-test din etong si Mayor Basti Duterte para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ito ba ay involved sa ipinagbabawal na gamot or hindi mga kababayan. At may panawagan din ng sambayan ng Pilipino dahil nga mayroon silang nakita ng mga larawan na kumakalat na tila di umano mga kababayan gumagamit ng ipinagbabawal na gamot etong si Mayor Basti Duterte. So ngayon, kung mapapansin ninyo parang lahat ng ibinabato nila kay PBBM bumabalik po sa kanila ngayon mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung bilang ng mga binawian ng buhay nung mga panahon na nakikipaglaban ang Duterte administration sa ipinagbabawal na bato mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko lamang pong sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or topic na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi saan masulok naman do kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Anyway, shoutout po sa One Squad Forever mga kababayan yung mga kababayan natin dyan na naghahanap ng kaibigan, welcome na welcome po kayo sa One Squad Forever. Mag-message lamang po kayo kay Ma'am Chay Cheer sa ating comment section mga kababayan. Anyway, umpisahan na po agad natin itong ating talakayan dito po sa balita na nakita po natin galing po sa Inquirer.net na kung saan mga kababayan, bukod sa pagpoprotesta or isinagawang kilos protesta sa harap ng Chinese consulate mga kababayan, mapapag-usapan din po dito yung naging komento ni Senator Robin Padilla patungkol po dun sa naging desisyon ni PBBM mga kababayan at patungkol din po dun mga kababayan sa balak na yung pakikipag-usap sa bansang China para maayos po yung issue sa West Philippine Sea. Mga kababayan, ito ay play na po natin. Galing po sa Inquirer.net, kanila po yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. China ang pumuli! Hindi ang Pinas! China ang pumuli! Hindi ang Pinas! Sa harap mismo ng konsulado ng China sa Makati, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong ito noong Hunyo 5. Kinundena nila ang anunsyo ng China na simula sa Hunyo 15, huhulihin ang sinumang papasok sa itinuturing nilang kanilang teritoryo sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea. Kasi mga kababayan, uulitin ko po yun po kasing Baho de Masinloc or yung Scarborough Shoal, yun po ay common fishing ground. Mga kababayan, na kung saan pwedeng mangisda ang mga kababayan nating Pilipino at saka ang mga Vietnamese. Pero naglabas po ata ng bagong batas mga kababayan etong China na kung sino man ang papasok dun sa teritoryo na binanggit po natin ipapahuli po nila. At yun po yung kinukundina mga kababayan nito pong mga kababayan nating Pilipino na alyansa ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya mga kababayan, dahil nga
Unang-una, paano nga naman isasagawa ng China yung panghuhuling yon kung mismong yung kanilang binabantayang teritoryo common fishing ground, mga kababayan? At paano isasagawa ng China yung panghuhuli nila sa mga trespassing na sinasabi po nila kung yung pinupuntahan po nila mismong teritoryo po natin? Yun po kasi yung problema Kung iisipin po natin, eto kasing China, pilit nilang kinakamkam, mga kababayan, yung hindi naman po nila teritoryo. Ano po, tapos sila na nga yung pumapasok sa teritoryo natin, sila pa yung may ganang manghigpit at mangharas, mga kababayan, sa sarili po nating teritoryo, at tayo pa po yung papalabasin na mali. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Panawagin po niya dito ay yung pagbasura po sa sinasagawang agresibong aksyon ng China. Ito po yung una, yung ibababa nilang ruling sa June 15. Ito yung paghuli daw sa mga trespassers sa kanilang 10-dash line. Maliwanag naman po na ang sinasabi nilang nasasakupan nila ay maliwanag na nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Nakapaloob sa 200 nautical mile na tinatawag natin, exclusive economic zone. At ayon po sa konstitusyon natin mismo, ito po ay kailangan protektahan ng ating Estado, kailangan natin protektahan mga Pilipino. Ang kilos protesta ng grupo kasunod ng pang-aagaw at pagtatapon ng China Coast Guard ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Dito talaga ako mas nanggigil, mga kababayan, lalo dito sa parting to, na kung saan, mga kababayan, di ba nagpalabas yung Chinese media na parang tayo pa yung pinapalabas na mali at tayo daw po ay nanutok ng ating mga armas dun sa mga Chinese Coast Guard. Mga kababayan, ngayon kung titingnan po natin, nung lumabas etong footage na ito, talagang kitang-kita yung pagwawalang hiya, mga kababayan, nitong mga Chinese Coast Guard na ito. Dahil kung mapapansin po natin, talagang kitang-kita dyan kung paano inagaw yung mga pagkain po at mga medical supply, mga kababayan, ng ating mga kababayang sundalo para mabigyan ng tulong yung mga sundalo po natin dun sa BRP Sierra Madre. Ngayon kung titingnan po natin, eto hindi po nila kayang itanggi ito dahil kitang-kita po dito yung kanilang kawalang hiyaan at pambabastos sa ating mga kababayang Pilipinong sundalo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa po natin. Pagtatapon ng China Coast Guard ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Sa graduation ng mga bago nilang reservists sa Philippine Navy Headquarters, sinabi ni Navy Flag Officer and Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na kasuklam-suklam ang panibagong panggigipit na ginawa ng China Coast Guard. Pagtitiyak lamang niya na sa kabila ng pangyayari, hindi sila titigil sa pagbibigay suporta sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Tama! It's a very unfortunate and it's a despicable act kasi yung mga bagay na yun, pagkain and medicines intended for the troops. So, when you deprive people of their food and their medicines, that's something hindi talaga maganda yun. And at saka hindi po makatao. Kasi pagkain at gamot yon ang mga sundalo natin na naando dun sa BRP Sierra Madre. Kung hindi natin dadalhan ng pagkain at gamot yung mga kasundaluhan po natin, baka wala tayong abutan na sundalo dun. Mga kababayan, baka yung mga sundalo natin na nagbabantay doon sa BRP Sierra Madre, makita na lamang po natin na mga wala ng buhay dahil sa matinding gutom at matinding sakit dahil sa walang pagkain at gamot dahil inaagaw nitong mga Chinese Coast Guard na ito. Mga kababayan, ano po, kaya kung makikita po natin, talagang yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard na inaagaw po yung mga resupply tulad ng pagkain at mga gamot dito po sa BRP Sierra Madre, isang malaking panginsulto at pambabastos mismo sa ating teritoryo. Mga kababayan, ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. but that will not be a reason for us to stop doing the sustainment of our people in the island detachments. We will continue to rotate, we will continue to resupply them. Si Senator Robin Hood Padilla, Ito, pakinggan nyo yung komento ni Senator Robin Padilla at yung kanyang ginagawang hakbang, mga kababayan, or balak niyang gawing hakbang. Ano po, ito, i-play na po natin. sabing susuportahan niya ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naturang issue. Kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Pilipinas
ako po ay nakasuporta 100%. Kita nyo ha, kung titingnan ninyo pag nagsasalita itong si Senator Robin Padilla, ano yung sinasabi niya? 100% sinusuportahan niya ang ating presidente mga kababayan at ang ating mga kasundaluhan. Pero nung nagpunta etong presidente ng Ukraine dun sa Malacanang at kinausap etong si PBBM mga kababayan, ano yung sinasabi ni Senator Robin Padilla? Handa na ba kayo mga kababayan? Parang ipinapahiwatig po niya na dahil sa pagpunta ng presidente ng Ukraine dito po sa ating bansa at kinausap si PBBM, ay yun na po yung hudyat na baka magkaroon po ng alitan at girian sa pagitan ng Pilipinas at saka po ng China at Ukraine. Dahil nga nakikipag-usap yung ating presidente doon po sa presidente ng Ukraine, mga kababayan. Pero kung titingnan po natin ha, kung pagmamasdan po natin, laging sinasabi ni Senator Robin Padilla na sinusuportahan niya si PBBM 100%. Pero pasimple naman po niyan tinitira at pinapatamaan yung mga hakbang na ginagawa ni PBBM. So hindi natin alam kung ano ba yung estado ni Senator Robin Padilla sa mga isyu na ginagalawan po ng ating bansa mga kababayan at sa mga isyu na kinakaharap ng ating presidente, ng ating Pangulo. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sa ngayon, matunog na si Padilla ang susunod na Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino. At ang PDP at Communist Party of China ay nakapagbuo ng tinatawag nilang party-to-party relation ng Administrasyong Duterte. Ngunit sabi ng senador, patuloy siyang makikipag-usap sa China sa kanyang personal na kapasidad sa hangarin na maayos na ang sigalot ng dalawang bansa. Kung meron tayong diplomatic relation sa China, ay makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong ikukumit dahil wala naman akong karapatan Di ba dapat gawain ng envoy yung isinasuggest ni Senator Robin Padilla at yung sinasabi niya dito? Mga kababayan, biruin nyo ha, gusto niya makipag-usap sa China. Pero gaya nga po ng sabi natin, kahit anong pakikipag-usap natin sa China, kahit kausapin natin ang kausapin yan, yung pinag-uusapan ay taliwas naman po, mga kababayan, sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard. Kung matagal nang nakikipag-usap etong si Senator Robin Padilla, ipagpalagay natin, matagal na siyang nakikipag-usap dito sa China. May nabago ba sa kanilang usapan? Mga kababayan, may naitulong ba sa issue ng West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at saka po ng China? Mga kababayan, kung mapapansin nyo nga, mas lalo pang naging grabe yung ginagawang panghaharas nitong mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Dahil nga mga kababayan, bukod sa kanilang pang-aalipusta sa ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea mga kababayan, talagang pambabastos na rin yung kanilang ginagawa na inaagawan po nila ng pagkain at ng mga gamot mga kababayan yung ating mga kasundaluhan na nagdadala ng resupply katulad ng pagkain at gamot sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre ay itinatapon pa po nila yung mga pagkain na naaagaw po nila sa ating mga kasundaluhan na nagdadala mga kababayan ng pagkain at gamot doon po sa BRP Sierra Madre. Ngayon, kung eto ay matagal na talagang nakikipag-usap sa China, bakit wala pa rin nababago? Senator Robin Padilla, kung talagang nais mo na matulungan ng bansang Pilipinas at matagal ka na nakikipag-usap sa China, bakit wala pa rin nababago sa issue ng West Philippine Sea? Bakit ganun pa rin katindi yung ginagawang panghaharas ng mga kasundaluhan ng China doon sa ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea? Ano po ipagpatuloy pa natin? commit ng kahit ano. For humanitarian reason, kailangan po akong magsalita. Kailangan akong makipag-usap sa kanila bilang isang public servant po din, no? Ayon pa kay Padilla, sa kanyang pakikipag-usap sa Communist Party of China, ang tanging natalakay ay ang ukol sa pagiging trading partners ng dalawang bansa. Usap tayo. Kasi yun naman talaga magkapit-bahay tayo Kaya magmula po noon hanggang ngayon, hindi pa po ako tumitigil na nakikipag... Ayan na maliwanag sa kanya. Pamula noon hanggang ngayon, hindi pa siya tumitigil na makipag-usap sa bansang China. So kung matagal ka na nakikipag-usap sa bansang China at ang pinag-uusapan ninyo ay patungkol sa mga business, siguro naman hindi rin nawala sa usapan ninyo yung patungkol sa West Philippine Sea. Di ba mga kababayan, kasi yan yung mainit na usapin talaga ngayon na dapat mapag-usapan ng Pilipinas at saka ng China. Sabi nga mga kababayan, itong mga DDS. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, kung matagal na nakikipag-usap si Senator Robin Padilla,
bakit wala pa rin nababago sa takbo ng issue ng West Philippine Sea? Ano po mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Usap, nasa sarili ko pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po hanggat mayroon tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. Tumanggi naman si Padilla na magbigay pa ng pahayag ukol sa pangaagaw ng China Coast Guard sa supply para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Tumanggi daw si Padilla na magbigay ng pahayag patungkol daw po do sa pangaagaw ng supply, mga kababayan, ng mga Chinese Coast Guard dun po sa mga kasundalho natin na dapat magdadala ng pagkain at gamot dun sa mga sundalo po natin sa BRP Sierra Madre. So kung ganyan, yung katuwiran ni Senator Robin Padilla na tumanggi siyang magbigay ng pahayag, ibig sabihin wala siyang pinagkaiba kay BP Inday Sara Duterte na pagdating po sa issue ng mga teritoryo ng Pilipinas, no comment po sila. Yan ba yung tatakbo at ipinupromote ni Panelo na presidente at vice-presidente sa darating na 2028 national election, mga kababayan? Yan ba? Tumatanggi magbigay ng pahayag sa issue ng pang-aagaw ng mga sundalo ng China ng resupply katulad ng pagkain at gamot dun sa mga sundalo po natin na magdadala ng pagkain at gamot dun sa BRP Sierra Madre. Ayan ba yung dapat suportahan nung sinasabi ng mga DDS na tatakbong vice-presidente at presidente sa 2028 national election? Yan ba yung iboboto nyo, mga kababayan? No comment pagdating sa issue ng teritoryo. Tapos pagdating dun sa ibang mga bagay, may boses. Di ba mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Mga ganyan, pag nagkaroon tayo ng personal natin opinion, Iba. baka makagulo tayo sa sitwasyon. Ang naging, ang importante sa akin, nasabi ko na noon, ang posisyon ko. Ang posisyon ko, kailangan huwag tayong tumigil na makipag-usap. Yun po yung Nako. posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng konstitusyon. Kailangan lagi tayong walk toward peace. John Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Ayan. Kita niyo yung sabi ni Senator Robin Padilla nung tinanong na siya patungkol dun sa pang-aagaw ng mga Chinese Coast Guard ng pagkain at gamot dun sa mga kasundaluhan po natin na magdadala dapat ng pagkain at gamot sa BRP Sierra Madre. Iniba niya yung kanyang sinasabi dito na kapag ka daw nagbigay siya ng opinion o personal na opinion, baka makagulo pa daw po. Mga kababayan, kung yung normal nga nating mga kababayang Pilipino may komento, bakit sila pagdating sa teritoryo ng Pilipinas nananatiling tahimik? Mga kababayan, yan kasi yung problema sa kanila. Mahirap mga kababayan kapag ka kasi di umano yung isang senador na napaluklok sa pwesto may pagka-pro-China. Mahirap po talaga mga kababayan na asahan di umano yung mga yan pagdating po sa pagmamahal sa mga teritoryo po natin. Ano po mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla na matagal na po siyang nakikipag-usap pamula noon hanggang ngayon dito po sa China, mga kababayan. At kung matagal na siya nakikipag-usap sa China pamula noon hanggang ngayon, bakit wala pa rin nababago sa issue ng West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at saka ng China? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo hingil po dyan. At ngayon pupunta na po tayo mga kababayan dito po sa next topic natin na kung saan yung mga sinasabi ng mga Duterte kay PBBM biglang nag-iba at bumaligtad at sa kanila po bumabalik ngayon. Dahil mga kababayan, di ba ang panawagan po nila magpa-test etong si PBBM. Pero ngayon ang isinisigaw ng sambayan ng Pilipino si Basti Duterte daw yung magpa-test, mga kababayan, para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ito ba ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato or hindi, mga kababayan. So ito po ay ikinikredit natin kay Tol Nino Barsaga, kanya po yan. Hindi po yan atin gagawan lamang po natin ng reaction video. Ito ay play na po natin mga kababayan. Willing ba sa isang transparent na drug test si Mayor Basti Duterte? Bakit may mga pera na nag-i-involve na kung saan mapapansin mo pa na nagbabayaran, nagkakaabutan? Parang Yung tinutukoy doon na nagkakabayaran at nagkakaabutan, yun ata mga kababayan, yun nangyari na maisog rally doon sa New York. Kitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon kung mapapansin nyo, di ba nagkaroon sila ng rally doon na kung saan mga kababayan,
yun palang mga pumupunta doon at dumadalo sa rally po na yon ay di umano mga bayaran po pala at mga bayad. Mga kababayan, di umano po ha, hindi ko naman sinasabi na mga bayaran talaga totally. Pero di umano, yun daw po mga umattend doon ay mga binayaran at nagkaroon ng bayaran. Kaya nagkaroon ng maisog rally doon po sa New York. Mga kababayan, so ngayon ang tanong ko, sino ang tunay na bayaran? Kami ba ng mga vlogger na nagsagawa ng maisog rally? Or yung mga supporter na nagpunta doon na talagang kitang-kita yung abutan ng pera? Mga kababayan, ano po ngayon? Ito ay play po natin itong kay Tol Ninyo Barsaga. Hit-hit ng cocaine or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Wala, ano na, Ayan o. Baka sabihin nung iba, gawa-gawa lang namin yan. Baka sabihin nung iba, binayaran na naman yan ni Tol Ninyo Barsaga para magkaroon ng ganyan. Yan po mga kababayan, yung maisog rally dun sa New York na kung saan mga kababayan, mga taga New York daw, na mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at ng mga Duterte yung nagsagawa ng rally. Pero kung makikita ninyo, nag-aabutan ng pera. Ibig sabihin, talagang nagkakaroon ng bayaran. Di umano, ipagpatuloy pa natin. Grabe, no? Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid sa inyong lahat. Ito po ang katanungan ko. Kanina, after kong mag-glance ngayong Webes ng araw ng June 6, ngayon June 6, araw ng Webes, after kong mag-glance, tulog ako dahil wala naman akong gagawin ngayon dahil mamayang gabi pa tayo gagala o iikot mamayang gabi. Now, ngayon po, may nakita ko na isang posting na kung saan hindi ko lang alam, hindi lang ako sure kung si Davao City Baste Duterte ba itong nakapost. Ayan. Kasi medyo hindi malayong magkahawig sa kanya at hindi nalalayo. Ito yung mga kababayang picture na kumakalat pero hindi ko pa naman pwedeng sabihin sa inyo na confirm na si Baste Duterte po yan. Pero kasi mga kababayan, ang panawagan ng sambayan ng Pilipino ngayon, dapat magpa-test din etong si Mayor Baste para makita kung ito ba ay gumagamit or hindi. Mga kababayan, pero hindi ko naman sinasabi na siya po yung nasa picture na yan. Ang sa akin mga kababayan, kayo na po yung bahalang humusga. Ang sa akin mga kababayan, kayo na po yung bahalang humusga. Ano po, ipagpatuloy pa po natin. Yung kamukha niya, yung guy na sinasabi doon at totally doon sa posting, minimension ng pangalan niya na para bang humihit-hit or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ko po sinasabi mga kaibigan na si Mayor Baste Duterte po itong sinasabi ko. Ang sabi ko po, parang kahawig niya, parang hindi nagkakalayo. I don't know kung siya ba ito. Ngayon, dahil sa usapin pong yan na kumakalat naman po sa social media, siguro dahil hinahamon nila ang Pangulong BBM na magpa-drug test na kung anong test ang gustong gawin nila, ginawa naman po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos during time ng election. Tama. Na kung saan doon sa drug test na sinasabi gumagamit daw ng ang ating Pangulo. Pero nung siya ay nagpa-drug test, ang resulta po ay negative naman. Di ibig sabihin, hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating. At saka mga kababayan, take note ha, yung pong mga nagsuri po niyan ay naimbitahan sa Senado at natanong po ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan doon sa PIDEA Leaks, yung mga taga St. Luke's mga kababayan, at talagang sinagot naman po yan. Diba naging questionable yung 2 minutes na transaksyon doon sa pagpapatest ni PBBM. Pero yan po mga kababayan ay sinagot po ng mga taga St. Luke's. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, doon sa issue ng bangag-bangag, doon sa issue ng mga polvoron video, talagang nanahimik yung iba sa mga DD-shit mga kababayan dahil nga yung iba sa mga Duterte supporter dahil nga mga kababayan nasupalpal po sila nung mga doktora na nagsuri or nag-transact mga kababayan nung pagpapatest ni PBBM. Ano po talagang nasupalpal sila
ng mga taga St. Luke's. Ano po, ipagpatuloy pa po natin. Ating Pangulo na nakaupo ngayon. Now, mga kaibigan, ito po ang challenge ko na gusto ko pong malaman. Total, sinasabi ni dating Pangulong Duterte, I hate to drugs, ayoko sa illegal na droga. Willing ba sa Nako, isang transparent na drug test si Mayor Baste Duterte? at saka mga kababayan, ito kasi yung katuwiran ko dyan. Bago nila hamunin ng presidente, bago nila hamunin si PBBM, dapat sila muna yung unang magpakita na talagang negatibo po sila sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. Ang problema, hinahamon nila ng hinahamon, etong si PBBM, sila nga, wala nga silang maipakita na negative po sila sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. Magaling silang humamon kay PBBM, pero yung kanilang sarili hindi po nila matingnan, mga kababayan. Kaya nga ngayon ang panawagan ng sambayanang Pilipino at ng mga kasamahan nating vlogger, bakit hindi magpasuri etong si Mayor Baste para malaman natin kung ito ba ay gumagamit or hindi ng ipinagbabawal na bato. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Dapat gawin ang drug test dito sa Metro Manila. Dito sa Metro Manila, dyan po sa PDEA main office or sa Kamkrame headquarters, may mga drug test naman po dyan, di ba? Oo. Kasi kung allegation kay Baste na gumagamit daw, di umano ay doon sa posting ng mga ganyan, at kung ang gagawin ay drug test ay dyan sa Davao, hindi po atang malayo na kaduda-duda. Ako po Tama, kasi unang-una mga kababayan, aligasyon yan kay Mayor Baste Duterte. Ngayon mga kababayan, kung siya ay nai-involve sa ganyang klase ng allegation, dapat patunayan niya with transparency mga kababayan na magpapatest po siya at ipapakita sa publiko na negative po siya sa ipinagbabawal na bato, mga kababayan. Diba ganyan din yung katuwiran nila nung hinahamon nila si PBBM? Ano yung sinasabi nila? Yan kasi ang aligasyon kay PBBM, kaya dapat niyang patunayan na mali yung aligasyon laban sa kanya. So ngayon, bumabalik po yan ng buong buo kay Mayor Baste Duterte, isa sa miyembro ng pamilyang Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa po natin. po'y nagtatanong lamang, mga kaibigan, ha. Hindi po ako kumpirmado na kung siya ba'y gumagamit. Ang gusto ko lang pong mangyari dito, total, inakusahan si Pangulong BBM, nagpa-drug test, negatibo nung time nung eleksyon. Now, willing ba sa drug test itong si Davao City Mayor Baste Duterte? Sana pumayag po kayo, Mayor, sa isang drug test. Sana malaman natin kung sino ba ang gumagamit. Total, kumakalat po yan sa social media, yung mga litrato nyo pong yan. Hindi po natin alam kung totoo po ba yan o gawa-gawa, kung ano man yan. I don't know. Siyempre, iba pa rin po yung magpapadrug test si Mayor Baste para magkaalaman. Kasi ang pangit naman po yun, yung mga empleyado ng Davao City na 37 nag-positive sa drug test. Tama! Di po ba? 1137 po yun na empleyado ng Davao City nag-positive sa drug test. Ang pangit po nun. Bakit nalusutan si Mayor Baste? Now, willing ba si Mayor na magpa-drug test? Kasi kung yung 37 nagpa-drug test at nag-positive, si Mayor Baste kaya, willing po kaya na magpa-drug test? Naghahantay po kami ng inyong kasagutan, Mayor. Nako mga kababayan, napakatinding aligasyon po ito kay Mayor Baste Duterte. Kaya dapat po talaga mga kababayan, napakapangit nga naman tingnan kung yung 37 na Davao City Hall employee ay nag-positive sa ipinagbabawal na gamot at hindi po natutukan yon ni Mayor Baste Duterte, at ngayon may mga kumakalat na litrato na kung saan tila may pagkahawid po sa kanya. Di umano, hindi ko naman po sinasabi na siya po yun, mga kababayan, pero ang sinasabi ko po, tila may pagkahawid sa kanya na naando dun sa picture na gumagamit ng ipinagbabawal na bato.
So kung titingnan po natin mga kababayan, mabigat-bigat na aligasyon yon kay Mayor Basti Duterte na dapat po talagang bigyan niya ng pansin at patunayan niya sa publiko na wala po talaga siyang kinalaman or hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na bato mga kababayan. Anyway, kayo po ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan at ngayon ipagpatuloy pa natin itong ating talakayan. Mga kapatid, mga kaibigan, ikalawang topic natin ito ngayon. May nakita akong video na kung saan itong videong nakita ko, nagkaroon po ng rally dyan po sa New York. Oo, sa ibang bansa. Yan yung nagkabayaran, di umano. Mga kababayan, buti pa nga kami. Buti pa kami mga vlogger, talagang sarili naming pera yung ginamit namin pagpunta dun sa rally. Nagsalita po kami doon nang wala kaming ini-expect. Nang wala kaming inaasahan na kahit na anong kapalit. Basta maipakita lang namin yung suporta namin para sa Pilipinas, mga kababayan, na maisagawa yung aming panawagan na magbitaw sa pwesto etong si BP Inday Sara Duterte bilang sekretarya ng DepEd para magkaroon ng tamang tao na mapaupo dun sa posisyon na yon, mga kababayan, at deserving dun sa posisyon bilang sekretarya ng DepEd. Samantalang itong mga taga New York, mga kababayan na mga pumunta dun sa Maisog Rally, may mga kumakalat na video ngayon na kung saan tila nagkakaroon di umano ng bayaran. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa po natin? Dito sa videong nakita ko, mapag-iisipan mo, bakit nagkakaabutan ng pera? Tama. Bakit may mga pera na nag-i-involve na kung saan mapapansin mo pa na nagbabayaran, nagkakaabutan. Ito po mga kaibigan ha, hindi po galing sa akin ang bidyong ito. Ito po ay upload kay TikTok. Kay TikTok po ito upload ha, itong video pong ito. Ako kasi, masipag kasi akong ng mga video ng mga nakikita ko na pwede. Kasi mga kababayan, baka sabihin na naman binayaran na ninyo or ginawa na ninyo ng kwento yung mga taong yon. Ngayon maliwanag na nililiwanag sa inyo ni ninyo na yan po ay galing sa TikTok, mga kababayan. At yan pong rally na yan ay isinagawa po sa New York. Ano po ngayon ipagpatuloy pa po natin? Pwede kong maging topic, pwede kong maging video reaction, yung mga videong ganyan. Kaya ako, tinitignan kong mabuti. Baka mamaya, mapagkamalan tayo na nagpapakalat ng fake news. Di po ba? Now, ito po mga kaibigan. Kung natatandaan ninyo, meron ako dating mga na-interview. Diyan sa Liwasan. Yan yung mga mga hindi raw binayaran doon sa rally para protektahan itong si Kibuloy. Nakalauna nung in-interview ng mga taga-Seminay, bigla ang nag-iba yung kanilang mga testimonya at pinaniwalaan naman ng mga didishit, mga kababayan. Ngayon, maririnig natin yung side ni Nino Barsaga patungkol po dyan. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Manila. Na kung saan may mga nagrally po dyan na mga hindi daw allegation na hindi daw binayaran. Pero, itong mga na-interview ko, hindi po mga bata, hindi po minor de edad, mga matatanda na. Na kung saan, yung iba doon nagagalit dahil hindi daw sila binayaran. Dito po ako nagtataka. Sa Pilipinas po ito, guys. Pero itong dinalang rally, nasa iba yung dagat na. Nasa abroad na. O sa Estados Unidos, o sa Europe, o Amerika ata to. O basta sabi, New York daw tong video na to. Bakit nagkakaroon ng bayaran dito? Bakit nagkakalistahan? At ang nakakatawa, ang nagbibideo, kasamahan din nila. Tama. Putang inan niya naman. Pati ba naman yung Hakot Brigade? Pati ba naman yung parali dyan sa ibang bansa? Para lang masabi na ang Maisog Rally, may tao kailangan maghakot. At ito pa nakakapagtaka pa mga kaibigan ha. Kung mayroon kayong makikita doon sa video pong ito na ipapakita ko po sa inyo, bakit nakadamit ito? Tama. Nakadamit ng pang SMNI. Di nagtataka lang po ako, ano po ang ginagawa ng SMNI doon sa rally ng Maisog sa ibang bansa? Isipin nyo mga kababayan ha, kung nagagawa nila na magkaroon ng bayaran yung mga rally na isinasagawa po nila, ibig sabihin malaki ang posibilidad na yung mga na-interview ni Nino Barsaga doon sa may Liwasan Bonifacio
na nagsagawa ng rally about sa pagprotekta nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy na nagre-react doon at sinasabi na hindi sila nabayaran ng tigto 2,000, 1,500, 1,000. Nakalaunan bigla ang bumaligtad at sinasabi is inutusan daw sila ni Nino Barsaga na gumawa ng kwento na kesyo hindi raw po sila binayaran. Malaki ang posibilidad mga kababayan na yung pagkaka-interview ni Nino Barsaga makatotohanan na talagang hindi nabayaran yung mga taong yon. At saka lamang po bumaligtad yung mga taong yon nung nakausap natin interview na ng SMNI. Dahil kung titingnan po nating mabuti kung nagagawa nila na magkaroon ng bayaran dun po sa mismong New York mga kababayan, ibig sabihin malaki din ang posibilidad na yung mga pumupunta sa Maisog Rally dito sa Pilipinas ay nababayaran din. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa New York ba ito? Bakit may taga SMNI na lalaki at babae na pangiti-ngiti na kung saan sa harapan ni sila nag-aabutan ng pera doon? Hindi kaya naisip nung dalawa na yung nagbibideo doon pwedeng magamit laban sa kanila? Hindi ba naisip nung taga-station na to na bakit nagbibideo at ba't hinayaan nila yun? Abay mga kaibigan, ganyan lang ba kayo nagarapal? Para masabi nyo lang galit kayo kay Pangulong Marcos? Pati dyan sa ibang bansa, nagkakalat kayo ng katarantaduhan at kabubuhan ninyong mga puki ng ina ninyo. Ipinapakita nyo dyan ang kawalanghiyaan ninyo. Tapos sasabihin nyo, may rally pa kayo ngayon at 30 sa Hong Kong. Ilang perang babayaran nyo dyan para lang ipagsigawan na galit kayo kay Marcos? Sa New York na lang, ito So malaki ang posibilidad na yung isasagawa nila sa Hong Kong na rally mga kababayan bayadin. Dahil kung dito sa New York ay nagkakaroon ng bayaran mga kababayan at may mga lista-lista ng pangalan, ibig sabihin yung mga isasagawa pa nilang ibang rally bukod sa Pilipinas at doon sa mga iba't ibang bansa mga kababayan kung saan nila idadaos yung mga rally po nila mga binayaran po yon. Hindi na po may iaalay sa isipan ng publiko at ng sambayanang Pilipino na yung mga taong pupunta doon sa rally mga binayaran. Unlike dun sa amin na pinupulaan po nila na nilangaw, pero mga kababayan, hindi naman bayad. Kung titingnan ninyo, kung tutuusin, oo, hindi nga madami, hindi rin naman sobrang konti. Katamtaman lang yung nagpunta dun sa Sara Resign Rally, mga kababayan, na isinagawa ng mga vlogger at idinaos ng maayos mga kababayan. Ang maipagmamalaki namin doon, hindi mga binayaran yung tao nagpunta doon at hindi binayaran kami mga vlogger na nagpunta doon. Kakaunti nga kami dahil hindi po kami bayad. Sila marami nga sila pero karamihan po sa kanila di umano mga bayad. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Yan ang video, mamaya ipapakita natin. Ako po'y nagtataka mga kaibigan, ganyan po kayo kadesperado para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Naghahapit na kasi sila mga kababayan kasi sobrang dami na ng mga tao na nagrereklamo at nananawagan na papasukin ng ating Pangulo ang ICC dito sa Pilipinas. Kasi meron mga pamilya na nagrereklamo at humihingi ng hustisya para sa mga mahal po nila sa buhay na nabiktima noong panahon ng paglaban ng Administrasyong Duterte sa ipinagbabawal na gamot. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa hindi nyo magawa, hindi kayo makahakot sa Pilipinas ng mga tao na pwede nyong mauto, pwede nyong gawin mangmang, pwede nyong gawin bobo. Sa ibang bansa naman kayo nagkakalat. At yung mga kababayan natin na OFW ang inyong hinihimok para mag-alsa sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Ganyan ba kayo kadesperado? Talagang maglalabas kayo ng pera, maglalabas kayo ng pondo para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos? Tapos sasabihin ninyo, prayer rally? Sasabihin ninyo, amen? Hallelujah! Putang ina ninyo! Kaya mga kaibigan, huwag kayong makalimot, mag-like, mag-follow, at i-share nyo po ang ating bidyong ito para maipagpakita natin sa mga kababayan natin kung gaano kawalang hiya ang mga taong nasa likod. Lahat ng paninira ay gagawin para lang mapasama ang kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Palagi po nating tandaan mga kapatid,
Ayon sa Biblia, ang pamahalaan na to ay aking hinirang at nagmumula po sa akin. Hindi ko lamang po matandaan Galing. kung ano pong version, pero yan po ay nasa Biblia. Walang pamahalaan na hindi nanggagaling sa Diyos. Tama. Ibig sabihin, ayon sa Biblia, ayon sa banal na kasulatan at salita ng Diyos, ang pamahalaan ay nagmumula sa ating Diyos. Kaya Kasi kung makikita nyo, yung pagkakaluklok kay PBBM, kagustuhan ng Diyos yan. Mga kababayan, iniluklok po ng sambayan ng Pilipino, ng taong bayan, si PBBM. Siya ang nagwagi nung nagkaroon ng 2022 national election, mga kababayan. Siya ang hinirang na presidente ng ating bansa. Kaya kahit anong pambabato at kahit anong pangyuyurak sa kanya, hindi siya mapapaluhod at hindi siya matitibag kasi kagustuhan ng Panginoon na siya yung maluklok bilang presidente ng ating bansa. Mga kababayan, ngayon kung titingnan po natin, talagang masasabi po natin nagiyang hapit na hapit sila na mapabagsak si PBBM bago dumating yung mismong paglabas ng warrant of arrest galing po sa ICC laban dito kay Duterte. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. igalang natin ang gobyerno, tulungan natin ng magtagumpay at na tayo ay mapabuti. Again, magandang araw po, panoodin niyo po ang bidyong ito. Yan. Eto, may dalawang taga Seminay. Hindi nila nakita ito. Yung mga taga Seminay dyan ha, hindi ninyo nakita ito. Dalawang taga Seminay yun na andi dito, hindi ninyo napapansin yung bayaran? Hindi ninyo napapansin yung abutan ng pera? Di umano? Di ba ipagpatuloy pa natin? This is SBC York. Ayan oh. Oh. May sukli ka? Wala, ano na, Grabe no? Papalit, papalit. wala, ano na, Magkano kaya yan? Siguro tigla 5,000 sa peso yan, mga kababayan. Di ba kung makikita ninyo, yan ba yung maisog rally ninyo? Binayaran yung mga tao di umano? Di ba ganyan ba kayo kagiyang para pabagsakin si PBBM? Bakit natatakot na ba talaga yung inyong sinusuportahan na maaresto ng ICC? Ganyan na ba talaga kagiyang? Papalit, papalit. Bilang kwan, kampiyon. Oh, bilang kaya, bigyan mo siya na. Bilang ko lang. Grabe no? Walang na 4. Depende. Bigyan mo sa kanina. Ay, lang. tayo ng administration nito. Oh, yan oh. Mga supporters. Yeah. Tawang-tawang nakajakpat yung isang supporter ng maisog, mga kababayan. Kasi nga naman kung may abutang garne, napakasarap talagang pumunta sa ganyang klase ng maisog. Rally, mga kababayan. Kaya kung mapapansin ninyo, pinupulaan nila kami na nilangaw yung aming rally. Pero yung kanila, bukod sa konti na nga yung nagpunta, mga binayaran pa, mga kababayan. Yan yung mas nakakahiya kesa langawin ng hindi bayad, mga kababayan. Ano po ang komento ninyo hingil po dito sa balita pong ito? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa balita pong ito na nakita po natin na yun pala pong kanilang rally na isinagawa dito po sa may New York, mga kababayan, mga binayaran po pala di umano dahil kitang-kita po yung abutan ng pera. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin etong ating balita dito po sa nakita nating balita galing po sa post nitong si Attorney Chel Diokno na kung saan sabi niya po dito, kahapon tayo ay naimbitahan sa hearing ng House Committee on Human Rights ukol sa mga nangyaring tumbahan sa laban kontra ipinagbabawal na gamot ng Duterte administration. Binanggit ko na batay sa mga dokumento na mismong korte at Malacanang ang source. Sa unang 17 buwan pa lamang ng laban kontra ipinagbabawal na bato, nasa 20,322 katao na ang binawian ng buhay. Sa nasabing bilang, 3,967 ay binawian ng buhay sa kamay ng Philippine National Police
habang ang 16,355 naman ay binawian ng buhay ng mga salarin na hindi pa rin nakikilala hanggang ngayon at patuloy na gumagala sa ating mga lansangan. Let us continue to seek justice for the victims and put a stop to the killings. Mga kababayan, yan po yung sabi ni Attorney Chel Diokno. Mga kababayan, dahil kung makikita ninyo sa 17 buwan pa lamang mga kababayan, 20,000 na po agad, 20,300 yung binawian agad ng buhay sa panahon ng pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. At yun pong 3,000, mga kababayan, 3,967 ay binawian po ng buhay sa kamay ng Philippine National Police. Habang yung 16,355 naman, mga kababayan, ay binawian ng buhay sa kamay po ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Ganyan po yung nangyari nung panahon, mga kababayan, ng Duterte administration. Dahil kung makikita po talaga natin, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ang lahat ng ginawa ni Duterte, kung talaga siya ay may nagawang pagkakamali nung panahon po niya at yung mga mali pong desisyon niya, talagang pagbabayaran po niya ngayon. Dahil yung ating presidente, mga kababayan, wala po yung pakialam kung kayo ay magkaibigan. Ang mahalaga kay PBBM, mga kababayan, kung ikaw ay may nalabag sa batas ay dapat mong panagutan at dapat mong pagbayaran. Walang kaibigan, mga kababayan, hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung mapapansin ninyo, investigasyon pa lamang po ito sa Congress. Malaki ang posibilidad, mga kababayan, na ito po ay madagdagan pa yung bilang ng mga nasawi nung panahon ng war on drugs, mga kababayan, nung panahon ng pakikipaglaban ni Digong sa ipinagbabawal na bato, mga kababayan. Anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo dito po sa mga topic po na tinalakay po natin? Mga kababayan, ano po masasabi nyo hingil po dito sa bilang ng mga binawian ng buhay nung panahon ng dating administrasyon, mga kababayan, sa pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato? Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na ito na tinalakay po natin. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na dapat sa panahong ito at nakita na rin natin yung maraming bilang ng binawian ng buhay nung panahon ni Duterte, dapat na po ba talaga na mapapasok at hayaang pumasok ni PBBM ang ICC para mag-imbestiga laban po dito kay dating Pangulong Duterte? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa mga topic na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po eto pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or topic na katulad po nito. Mga kababayan, at gusto ko din po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento at mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at huwag mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.